Neglecting family is spiritual crisis and protection. So ito yung sinasabi, ang pagpapabaya sa pamilya ay isang spiritual na crisis. Ibig sabihin mga sakuna. At may protection din kapag tayo ay sumusunod. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, pag-iingat sa mga tukso o mga lahat ng mga sinasabi dito, yung pagpapabaya sa iyong pamilya, hindi lamang sa relasyon or spiritual na kabiguan. Ito yung spiritual na crisis, mga hamon. So kapag tayo nagpapabaya sa pamilya, ito'y darating yung mga hamon, mga pagsubok, mga tukso kapag nagpabaya sa pamilya. Di ba? Yung naalala niyo yung mga tao na pinapabayaan ng pamilya, maraming mga problema. Kapag ang isang pamilya, pinabayaan mo ang iyong pamilya, ang asawa, pinabayaan ng pamilya, napakaraming problema sa pamilya niya. Yan yung sinasabi na magdadala kapag pinabayaan ng pamilya. Magdadala ng spiritual na mga kahirapan. So ito yung sinasabi na pagpapabaya sa pamilya, hindi lamang isang relasyon, emotional, ito yung spiritual na crisis. Sa mata ng Diyos, kung paano natin pinangangalagaan ang ating pamilya, ay direktang salamin ng ating pananampalataya, pagsunod at pagmamahal sa Kanya. Kapag tinalikuran o pinabayaan natin ang mga pinakamalapit sa atin, yung ating pamilya, lumalabas tayo sa disenyo ng Diyos at ang ating spiritual na integridad ay nakukompromiso kapag tayo nagpabaya sa ating pamilya. Kaya mahalaga na huwag nating pabayaan ang pamilya. Amen? Wala dito, amen? Wala rito. Dahil tayong lahat ay responsible. Amen? Responsible tayo sa ating pamilya. Ginagawa nga natin ang gabi. Ang umaga, ginagawa natin ang gabi. Ano ba? Yung gabi? Gabi ginagawa umaga. Naano na ako. Di ba, yung mga nanay, bago yan matulog, madaling araw na. Di ba, Mare? Nagluluto ng papakunin ng anak. So, maswerte na lang ang mga anak ko na, matatanda na. Kaya pag walang luto, sila na bala. Naituro na Alam ano? So, sinasabi sa 1 Timothy chapter 5, verse 8, sabi niya, sinong hindi nag-aalaga sa kanyang mga kamag-anak, pamilya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan. So, ibig sabihin, sariling sambahayan, sariling pamilya, ay tumatanggi sa pananampalataya at mas masahol pa kaysa sa kanya ay hindi sumasampalataya. So, kapag pinabayaan pala natin yung ating pamilya, mas masahol pa tayo sa mga hindi sumasampalataya. So, kaya, yung mga tao na pinababayaan ng pamilya tapos nag-iibang pamilya ulit, nakakaawa ang pamilya. So yan yung sinasabi na mas masahol pa sila kaya wala silang kapayapaan. Ito yung mahigpit na binibigyan din ang kahalagahan ng pangangalaga sa pamilya, lalong-lalo na sa mga practical na pangangailangan. So kailangan natin i-provide tulad ng mga tungkulin natin, di ba? Ang tatay mag-provide, ang nanay ay mga laga sa pamilya at ang anak ay sumunod. So kaya nga ito yung pagpapabaya ayon kay Apostle Paul, ang isang malubhang kabiguan na nagpapahina sa Kristiyanong patutuo sa isa. So ito yung nagpapahina kapag hindi tayo sumusuport sa ating pamilya. Ito yung sinasabi dahil sa pangangalaga sa pamilya, sumasalamin ito mismo sa puso ng Diyos. Kung pabayaan natin ang ating pamilya, hindi lamang tayo nabibigo. Lumalakad din tayo sa pagsalungat sa utos ng Diyos sapagkat ang pamilya ay dinisenyo ng Diyos para suportahan. So kaya kapag hindi sumusuporta ang pamilya, siya ay sumasalungat na sa utos ng Diyos. Kaya, iyan yung sabi ng banal na kasulatan. Ang pamilya, dinisign para suportahan. Dinisign ng Diyos para suportahan, hindi pabayaan. So, kaya nga sinasabi pa niya sa Nehemiah chapter 4, verse 14,
Pagkatapos kong tingnan ang mga bagay-bagay, tumayo ako at sinabi sa mga maharlika, sa mga opisyal, at sa iba pang tao, huwag kayong matakot sa kanila, alalahanin ninyo ang Panginoon na dakila at sakdal, kasintak-sindak at ipiglaban ninyo ang iyong pamilya, ang iyong mga anak na lalaki at babae, ang iyong asawa at ang iyong mga tahanan. So dapat tayo bilang pamilya, dapat ang kinakampihan natin ang ating pamilya. Hindi yung girlfriend, hindi yung boyfriend. Dahil hindi pa natin pamilya yon, yung mga syuta-syuta pa lang. Dapat ang sinusuportahan natin, yung binibigyan ng attention ay yung, kumbaga, dun sa sinusuportahan mo yung kamag-anak, yung sa buong sambahayan, pamilya. Sabi dito sa banal na kasulatan. So kaya nga ito yung pinaalalahanan tayo na magkaroon tayo ng lakas ng loob, kadakilaan ng Diyos na nandigan ng matatag para sa pinakamahalaga, yung ating pamilya. Pamilya ang mahalaga, hindi pa yung shota o hindi boyfriend, girlfriend. Ito yung tawag na lakas ng loob na pinapalakas ng pananampalataya ni Nimo sa atin na manindigan, magtiwala lamang sa Diyos at ipagtanggol ang kanyang ipinagkatiwala sa atin. So dapat yung ipinagtatanggol natin yung pamilya. Pamilya ang ipinagtatanggol, hindi yung nasa labas ng pamilya. Ang kaibigan, labas pa yan eh. Ang syota, labas pa yan. Maliban na lamang pag-asawa na, hindi na yun labas, pamilya na yun. So kaya ang sabi dito, ipagtatanggol ang pamilya. Hindi yung nasa labas. Ano pa ang tinuturo sa atin? Sabi dito, Psalm 127 verse 1, maliban na ang Panginoon ay nagtayo ng bahay, ang mga nagtayo ng bahay ay gumagawa ng walang kabuluhan. Dahil ang pundasyon natin ay ang Diyos. So siya ang nagtayo ng pamilya. Kaya sinasabi niya rito na nagpapaalala sa atin na dapat maging pundasyon natin ng lahat ng ating pagsisikap, maging sakripisyo, maging pagtatayo, pagsisikap, ay ang mga tahanan, pamilya, komunidad o mga plano. Kung wala ang kanyang patnubay, proteksyon at pagpapala sa atin, ang ating gawain sa huli ay walang saysay. So kaya nga ito isang tinawag na ganap na umasa lamang sa Panginoon, hanapin ang kanyang kalooban at pagtitiwala sa kanya na itatag at suportahan ang lahat ng bagay na tunay na mahalaga. So kaya nga sinasabi niya rito, inaasahan tayo ng Diyos na ipanalangin, gabayan, bantayan natin ang ating pamilya sa spiritual at physical na paraan. So yan yung panawagan sa atin na inaasahan sa atin na dapat mas priority natin ang pamilya. Pangalawang priority natin ang pamilya dahil ang una natin priority ay ang Panginoon. Dahil ito sinasabi, ang proteksyon ay nangangahulugan din ng pagtuturo sa kaunawaan at pagmumulde sa pamamagitan lamang ng katuwiran ng Diyos. Kaya isang halimbawa dito, si Hope. Si Hope, isang halimbawa, siya regular na namamagitan para sa kanyang mga anak. So sinasabi sa Hope chapter 1 verse 5, kapag ang panahon ng pigil, tumatakbo na, si Hope ay gumagawa ng mga kaayusan para sa kanyang upang dalisayin. Maaga sa umaga, naghahain siya ng handog na susunugin para sa bawat isa sa kanila na iniisip marahil ang aking mga anak ay nagkasala at isinumpa ng Diyos. Sa kanila mga puso, ito ay karaniwang kaugalian ni Hope. So kaya nga dito sinasabi na ang malalim na espiritual na pagmamalasakit ni Hope sa kanyang mga anak bilang isang ama, inaako niya hindi lamang ang kanilang kapakanan, kundi ang kanilang mga kaugnayan sa Diyos. So iyan ang ginawa ni Hope sa kanyang mga anak, na siya na ang umaako. Na ito yung kanyang regulars na pamamagitan na nagpapakita ng isang pusong mapitagan, tapat at papagbantay na huwaran kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang spiritual na pinuno sa pamilya. Siya ay isang nagdarasal, nagdadalisay at nagtuturo sa iba
sa kanyang pamilya sa Diyos. So, ito ang gawain ni Hope. So, kaya nga, iyan yung dapat, tulad ni Hope, nagtuturo siya sa mga anak niya. Ganon ang gawain ng isang tatay. Kaya, tulad pa rin sa halimbawa ni Noemi, si Noemi ay si Ruth. Si Ruth, sumuport siya kay Noemi. Nanatili si Ruth sa kanyang biyanang babae kahit na wala siyang obligasyon. Ang kanyang katapatan ay umahantog sa pagpapala ng Diyos. So, tulad ni Ruth, siya ay sumuporta sa kanyang biyanan. So, kahit wala siyang obligasyon sa kanyang biyanan, sumuporta siya. Kaya nang siya'y sumuporta, siya'y humantong sa pagpapala. So, yan yung sinasabi sa verse 16, Ruth chapter 1 verse 16. Ngunit sumagot si Ruth, huwag mo ako hikayatin na iwan ka o talikuran ka kung saan ka pa pumunta ay pupunta ako at kung saan ka tumira ay mananatili ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. So verse 17, sabi niya rito, kung saan ka mamamatay ay mamamatay ako at doon ako lilipin naway pakitunguhan ako ng Panginoon maging napakalubha kahit sa kamatayan ang paghihiwalay sa iyo sa akin. So ito yung suporta ni Ruth kay Noemi hanggang sa kamatayan. Kahit hindi niya responsibilidad, siya ay sumuport. Kaya siya ay pinagpala. Kaya nga ito'y sumasalamin ng malalim na katapatan sa pananampalataya ni Ruth habang siya ay pinagkatiwala niya kanyang sarili sa kanyang biyanan si Noemi. So, at ang Diyos ng Israel, ang mga salita ni Ruth ay isang magandang pagpapahayag ng pag-ibig ng tipan, debosyon at walang pag-iimbot na pangako na naghahayag ng kanyang matapang na pananampalataya at naglagay ng pundasyon para sa pagtubos na plano ng Diyos sa kanyang buhay. So kaya nga siya ay pinagpala dahil sa kanyang pusong sumusuporta. Kaya what is God's design for family support? So ang design ng Diyos para sumuporta sa bawat pamilya. So ano pa ang tinuturo sa atin? Sinasabi dito, tulad sa halimbawa ng ating Panginoon Kristo, siya mismo, kahit sa krus, ipinagkatiwala ng Panginoon Kristo ang kanyang ina sa pangangalaga ni John. So kaya nga sinasabi niya sa John chapter 19 verse 26, na makita ni Jesus ang kanyang ina roon at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayo sa malapit, sinabi niya sa kanya, babae, narito ang iyong anak. Sa verse 27, sinabi niya rito, at sa alagad, narito ang iyong ina. Mula roon, dinala siya ng alagad na ito sa kanyang tahanan. So ito yung pangangalaga ni Jesus na ipinagkatiwala niya kay John ang kanyang ina. So kaya nga ito sinasabi, ang huling sandali sa krus ay pinakita ng Panginoon Kristo ang malalim na pagmamahal at responsibilidad niya sa kanyang magulang. Sa pamamagitan ng pagtiyak ng kanyang ina na si Maria ay aalagaan. So pinagkatiwala niya siya kay John, ang minamahal na alagad na nagpapakita ng kalagahan ng paggalang at paglalaan para sa pamilya, kahit na sa pagdurusa. So ito ay isang makapangyarihang larawan ng habag, pangangalaga sa relasyon at tapat na pagsunod sa utos ng Diyos na parangalan ang mga magulang. So ang Panginoon Kristo siya mismo ay isang halimbawa na sinuportahan niya ang kanyang magulang. Inalagaan, inihabilin sa kanyang disipulo. So kaya bilang mga anak, ganun din ang gagawin natin sa ating mga magulang. So kaya ito yung sinasabi, ano pa, what is God designed for family support?